bilang artista. 1, 2, 3. May mga trip din akong madaling sakyan. Gaya na lamang nito, food trip sa kalsada. Bawat bansa may pinagmamalaking street food. Dito sa atin, syempre, meron. Pabili po ako. May calamares. Hello po, pabili po ako. At dito may kwek-kwek. Pero dahil kilala na natin ang mga to, gusto ko naman tumikim ng mga street food mula sa iba't ibang mga bansa. Tara! Malaki man ang impluwensya ng Espanya sa Mexican cuisine, marami pa rin talagang pagkain na talagang tatak Meksikano. Ano pa nga ba kundi ang paborito nilang tacos? Dito sa isang kanto sa Makati, matatagpuan ang kainang may pusong Meksikano. Pa-order po ako nung carne asada. Sa Mexico kasi, ito ang napakasikat na street food. Pero ang kanilang version, soft taco na pinalamanan ng beef, bell pepper, sibuyas at coriander o cilantro. Isang herb na may lasang malalemon. Panada, ganyan. Very tender yung beef. Tapos, malasa yung beef, pero dahil dun sa tortilla na nababalance na yung flavor. Dahil dun sa herbs, mas nagiging malasa. Sarap. Meron din silang ibang choices ng palaman, gaya ng fish fillet with cabbage and coriander. Ang anghang naman ito. Pero crunchy yung fish. Maanghang. May tubig po kayo. Parang kulang kasi yung fish kung walang bread. Parang meant to be sila. Parang kailangan magkasama sila palagi. Ganun. Nakakabusog. Kung adventurous ka naman, meron din silang lengua tacos na sinangkapan ng dila ng baka. The more choices, the merrier. Tacos namin is ranging on from 105 to 135, pero worth it naman with the price. Kasi talagang pag nalasahan mo siya, you can really taste the authentic Mexican flavors with the spices we use. Meron pang susunod. Tara naman dito sa San Juan para sa street food trip na Asian. Kung gusto niyo naman ng complete Asian experience, madali lang yan. Tusok-tusok street food plus milk tea, Hong Kong style food trip. Kung dito tatak Pinoy ang fish balls, pues sa Hong Kong, kung ano-ano ang tinutuhog nila kapag oras na ng merienda. Ate, isang lobster ball, tapos po yung crab egg roll, sausage tsaka bacon. Sige, isang ganito na try ko. Yung square, ate, ano to? Yan, okay na. Okay na. Thank you. Ang mga ito niluluto sa maanghang-anghang na curry sauce. Na yung street food nila ginagawa ng fresh at alam mong malinis. Ganito yung amoy ng restaurant sa Hong Kong. Yung curry na sauce, marami talagang ganun. Hong Kong na Hong Kong, ramdam mo. Hindi ko rin palalampasin ang Hong Kong style fried noodles. Toge at futsay lang ang sahog nito ha, pero ubod ng malasa dahil sa mga choices ng sauce. Ang peanut sauce, sweet sauce at sweet chili sauce. Sa tunog pa lang ng mga pagkain, kumakalam na ang sikmura ko. Malasang malasa, tapos dahil dun sa toge, may crunch kang mararamdaman, may crunch kang matitikman. May dine-in area rin sila kung saan komportable ka makakaupo habang nilalantakan ang iba pang Hong Kong street food. Gaya ng noodles, egg waffles na may hugis na tulad ng sa itlog ng pugo, at rice meals na iniluto sa clay pot. Pero kung gusto nyong matikman ang Kalye specialties ng iba't ibang bansa sa isang lugar, punta tayo sa Quezon City. Hindi lang car wash ang in-offer sa lugar na to, kundi perfect spot din ito para sa ating international street food experience.
May 5 bansang tampok sa kakabukas lamang na international street food hub na ito. Nariyan ang Morocco, Vietnam, Indonesia, India at Brazil. Bilang barkada, mahilig kami sa pagkaing street food. So siguro ito yung kakaibang way na para sa mga younger generation na makatikim ng kakaibang pagkaing kalye. Umpisahan na ang pagtikim. Hindi lang artworks ang standout sa side na to, kundi pati na rin ang Brazilian street food. Ito ang arkahe o fried black bean croquette na sinamahan ng hipon. Pinalevel up pa nila ang lasa gamit ang cheese sauce at chimichurri sauce na may parsley at coriander. Brazilian rice meal naman ang churrasco na pinagbibidahan ng beef ribs. Salamat po. Tikman na natin. Unusual yung lasa niya, pero masarap. Medyo mas spicy ng very light. Para siyang croquette na hindi lasang patatas. Very tender yung meat. Malasang malasa. Bagay siya sa kanin. Juicy yung meat. May space pa ako sa tiyan para sa pagkaing Indian. At dahil Indian street food ang binibida rito, expect more herbs and spices. Hindi mawawala sa Indian cuisine ang roti o yung dough na sinamahan ng Indian butter na tinatawag na ghee. Perfect itong i-partner sa yogurt o curry sauce. Ito naman ang tikka roll-ups na mala shawarma ang timplat sa hog. Bukod sa Indian tomato sauce na inihalo rito, pinagbibidahan ito ng chicken filling na minarinade sa yogurt. Ang sikat na healthy Indian street food, hindi ko rin palalampasin. Presenting ang samosa. Para itong empanadang may palaman na patatas at green peas. Kapag sinabing Indian food, ito isa sa mga pinaka-gusto ko at pinaka-paborito ko. Ito malasa kahit mismong bread pa lang, kahit wala pang dip. Pwede mo siyang i-pair sa maraming pwedeng available na dip kung anong gusto mo. Ito ang samosa na may laman na potatoes at green peas. Marami siyang laman. Tsaka diba kapag pinakinggan mo, ang laman niya potatoes and green peas, parang typical lang. Pero kapag natikman mo siya, may something sa spices niya na talagang lasang foreign, lasang Indian talaga. Flavorful pa rin dahil dun sa mga ingredients na nandito sa loob. Pero mabigat sa tiyan. Sulit ang buong araw ko sa pagtikim ng mga street food na hindi lang kakaiba, tipid pa sa bulsa. Kaya sa susunod na magharap ng kakaibang lasa ang inyong dila, bakit hindi subukan ang street food ng ibang mga bansa? Sa pagtikim ko ng street food mula sa iba't ibang mga bansa, para na rin akong bumisita sa kanilang mga kalsada. Food trip at its best!